meron pa rin tayong low pressure area na binabantayan dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung makikita po natin, ito po ay nasa karagatan pa rin po, kaya hindi natin inaalis ang posibilidad na ito ay maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Yung trough or yung extension po neto ay nakakaapekto na dito sa eastern section ng ating bansa. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang araw. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, malaking bahagi ang makakaranas ng maliwalas na panahon. Pero kung makikita po natin, medyo aangat po itong low pressure area at hindi na po makakaapekto dito sa anumang parte ng Mindanao. Kaya kung makikita po natin, ito'y makakaapekto na lang po dito sa may Eastern Visayas. Kaya asahan po natin, makakaranas pa rin sila ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Dako naman tayo dito sa Luzon, kung makikita po natin, yung western section ng Northern Luzon ay patuloy pa rin makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Dulot pa rin na itong southwest monsoon or ng habagat. Pero kung makikita din po natin, yung Bicol region, patuloy pa rin sila makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Dulot naman po ito ng trough ng low pressure area. Ngayon malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo rin kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. Dako naman tayo sa magiging panahon natin sa susunod na 3 araw. Kung makikita po natin, Tacloban City, which is eastern section ng Visayas, ay makakaranas pa rin sila ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Dulot pa rin ito ng trough ng low pressure area. Pero kung makikita po natin, for Metro Cebu, Iloilo City, magiging maaliwalas sa kanila throughout the 3 days. Agwat ng temperatura sa Iloilo, asahan natin ang 26 to 33 degrees Celsius, Tacloban 26 to 31 degrees Celsius, Puerto Princesa at Kalayaan Islands 26 to 32 degrees Celsius, at Cebu 26 to 32 degrees Celsius. Dako naman tayo sa magiging panahon natin sa susunod na 3 araw sa Baguio City. By Monday, makakaranas sila ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan. Gayon din dito sa Legazpi. Pero ang pinagkaiba lang po nila, sa Baguio City, southwest monsoon or habagat ang makakaapekto. Then sa Legazpi City ay itong drop ng low pressure area. Pero pagdating naman ng Tuesday at Wednesday, improving na ang kanilang weather. Kaya asahan natin, magiging maliwalas ang panahon. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 26 to 32 degrees Celsius, Lawag 25 to 31 degrees Celsius, Tuguegarao 24 to 33 degrees Celsius. For Baguio, asahan natin ng 23 to 18 degrees Celsius, Tagaytay 24 to 31, Legazpi 26 to 31 degrees Celsius. Para naman sa Mindanao, kung makikita natin, throughout the 3 days, magiging maaliwalas ang kanilang panahon. Pero asahan po natin yung mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Dito naman sa Zamboanga, asahan natin ang 25 to 33 degrees Celsius, Cagayan de Oro 25 to 32, Davao 24 to 33 degrees Celsius. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!